Hallelujah. At sa oras na ito, inanyahan kong panandalian tumayo ang bawat isa bilang paggalang po sa salita ng Diyos na ito po dadalhin na ating beloved ordained preacher, Fred De Asis. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Eddie Manahan. Tayo po yung nalangin na mahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa matamis, banal, na presensya ng pinadamas sa sa amin. Maraming salamat sa paglagis niya po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng youth choir, singles choir. Higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest, Jerusalem Choir, mga tugtugan. Sumindales, yung pinagpala. Salamat po na Pinoon sa pagbibigay sa mga anak may matatapat. Hallelujah. As pag-ano salita, ikaw magpala sa gana, kailangan kong magawa. Umasa naman ako sa inyo sa nagdalay mo ng pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Aming sinasaway lahat ka ng kaaway. I bind the work of Satan in the name of Jesus. Timo sa bilibandas, kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po na bibigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal kay Jesus, sa ating Diyos na buhay, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to beloved Evangelist Will Estrada Almeida, the loving guide and time prophet. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Estang Pastor Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ng mga beloved preachers, mga elders, prayer warriors, mga beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit, at siya yung lahat ng mahal. Maging sa ating mga webcast viewers, magandang hapon po sa inyo lahat. Po rin naman Pinoon. Kindly, the book of Matthew chapter 8, verses 1 up to 3. Dito po sa aklat na Mateo Kapitulo 8, ang talata po'y 1 hanggang talatang 3. At nang siya bumaba mula sa bundok, ay sunundan siya ng lubhang maraming tao. At narito, lumapit sa kanya ang isang ketongin. At siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay. At siya'y hinipo na nagsasabi, Ibig ko, luminis ka. At pagdakay, nalinis ang kanyang ketong. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nung bumaba atin, mahal sa Kristo mula sa bundok, and he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Binanggit pa talaga sa masulatan, siya bumaba galing sa bundok. So, ano bang ginagawa natin sa bundok? Sa Biblia, napakaraming bundok. Even Prophet Elijah, lagi siya nasa bundok. Lagi kasi nakipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Amen? Or maybe the mountain symbolizes the spiritual high. Yung mataas na spirituality. Pwede yun. Pagkagaling na sa bundok, maraming tao ang sumunod sa kanya. At mayroong isang kitongin. Sa verse 2, mayroon siyang kitungin na sumamba sa kanya. Nagsasabi, Panginoon, kung nais mo, gusto mo, pwede mo akong linisin. If you will, you can make me clean. Isang kitungin, sumamba. Minamahal. So, mahalaga talaga yung pagsamba. Amen ba? Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Napakahalaga ang pagsamba. At, of course, we have to know what is the motive in our hearts as we worship the Lord. Kailangan, ano bang motibo natin bakit tayo sumasamba? Na mahal? So, dahil hinahanap ng mahal na Panginoon ang
tunay na mananamba. Sabi ng banal na kasulatan. God seeks for the true worshipers who worship Him in spirit and in truth. Sumasamba sa espiritu at katotohanan. Hinahanap yan ang ating mahalapin. Kung alam lang na maraming tao, mahal, maging sa mga nanonood, kung alam nyo lang, yung mga problema, wala yan. Madali lang yan eh. Napakadali lang yan. Nakahirapan, madali lang masakit, madali lang yan. Napakadali yan. Pero bakit may mga sakit, yung magaling, may problema lutas? Wala pong kasalanan ng Diyos. Walang problema, mahal na Panginoon. May problema yung tao. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen? Our dear Jesus has provided everything for the welfare of human beings. Sinamahal. He provided everything. Para lang ang tao ay pagpapalain and gagaling, malutas mga problema nila. And of course, hindi naman talaga nawala yung mga problema. But you have to remember that God is greater than your problem. Hallelujah! Amen? Jesus is greater than your sickness. Hindi kalooban ng Diyos na magdudusa ka, mamamatay ka, walang kalaban-laban sa sakit. Hindi ang kalooban ng Diyos. The will of God is for us to be healed in the name of Jesus. Gusto niya gagaling ka. Amen? Napakalinaw sa masulatan, minamahal. Napakalinaw. So dito, but of course, we have to realize and we have to know what we should be doing. Kailangan alam natin ang gagawin natin. Mahal. Marami po mga bansa hanggang sa kasulukuyan, marami po man naghihirap na mga bansa. In fact, before this pandemic devastated the world, marami na nagugutom, minamahal. Marami na naghihirap na mga bansa. Yung mga third world countries, marami naghihirap. Marami mga malnourished children na mahal, dying of hunger. Bago dumating itong pandemic na ito. Pero kung mababasa mo sa banal na kasulatan, hindi yan kalooban ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi ng Biblia, you pray according to the will of God. Manalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na pagpapalain ka. Kalooban ng malapin gagaling ka. Kalooban ng malapin maligaya ka. Amen? You pray according to the will of God. And that is the will of God. For you to become prosperous. Pangako yan. Ngunit, marami tayong gagawin. Amen ba? Inamahal? Number one is worship. Isa sa mga bakit marami naghihirap ng mga bansa, isa pinakadahilan dyan is, hindi sila nag-worship. Nag-worship sa mahal na Panginoon. Kulang sila sa pag-worship, pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Ito nga ang isang kitongin na nabasa natin, sumamba at sinabi, bago sa nag-request, bago sa naghingi ng kanyang gusto mangyari sa kanyang buhay, sumamba muna siya sa ating malapit. He worshiped the Lord. At sinabi niya, kung nais mo, pwede mo akong linisin. Anong sabi ng Panginoon? Verse 3, and Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. Nais ko. Nais ng Diyos. That is the principle. One of the principles of the Word of God. There is Jesus wants you to be healed. Gusto niya, gagaling. I will. Sabi niya, nais ko, gagaling ka. Nais ko, pagpapalain ka. Nais ko, maligaya ka. Nais ko, pakinggan ang mga panalangin mo. Nais ng Diyos, pakinggan ang prayer natin. I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. At karakadaka ang kanyang ketong ay nalinis. Palakpakan natin malapit noon. And immediately his leprosy was cleansed.
Sabi ng Panginoon, ibig ko at karakadaka ay nalinis ang kanyang ketong. Nalinis ang ketong. In our time, hindi lang literal na ketong ang kaya linisin naman ng Panginoon. Marami may mga kitongin, pinagaling natin mala. Nilinis dito sa gawain ng ating mala Panginoon. So, nang dalangin natin mala Pastor. Amen? Nilinis mga psoriasis. Ayan, Sister Teresa May dito sa Baliwag, di ba? Sa unang dalangin ng mga pastor, sa Baliwag dito, maraming witness. Napakadaming witness. Pumunta dito sa Sister Teresa May Calderon. Nandiyan ba? Nandiyan? Wala. Ayan ang problema pag gumagaling. Minsan nawawala eh. Hallelujah. Pero malaga, kahit wala dito, patuloy na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Di ba? Amen ba? Napakarami witness sila mahal. Pagdating dito, maawa ka dahil naagnas pati yung mukha niya pagdating dito sa kanyang sakit na psoriasis. Dami po, ang daming sugat. From head to foot, minamahal. Pati sa katawan, dumidikit yung yung kanyang damit, minamahal, pagdating dito. Hiyang-hiya, Sister Teresa May. Parang meron siyang very inferior ang kanyang feelings dahil parang katulad ng naramdaman niya sa labas, katulad ng pakikitungo ng mga tao, parang pinindirihan siya. Pero nagtaka sa pagdating dito, wala nang didiri sa kanya. Hallelujah. Amen? Sabihin, nandito ang totoong pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Nandito ang tunay na presensya ng Diyos. Pag sumasaya ang presensya ng Panginoon, wala kang takot, minamahal. Hindi ka man didiri. Kahit anong klase ng sakit, hindi ka natakot because Jesus is greater than sickness. Jesus the greatest physician. Dakilang manggagamot ang ating malapin. Huwag niyo kalimutan yan. Kahit mga nanonood dyan, do not forget, there is Jesus, the greatest physician. Yun nga lang, gusto mo gumaling ka, you must be a worshiper. Dahil yun ang hinahanap ng mahal na Panginoon. A worshiper. Sa banal na sulatan, mayroon nagaya-gaya doon, mga anak ng mga religious leaders dyan sa Bible. Nagaya-gaya sila. Nalakita nila, yung pinanalangin si Pablo, ang dami nagsigaling. So nagaya-gaya rin sila. Hindi naman sila mga Christian. Hindi naman sila born-again Christian. Nagaya-gaya. Sabi, meron doong yung inalihan ng masamang espiritu. Sabi ng mga anak ng mga leader reliyon, sa pangalan ni Jesus na pinapangalan ni Pablo, ginamit pa, sa pangalan ni Jesus na ginapangalan ni Pablo, lumayas ka. Anong sabi ng bad spirit? Si Pablo, kilala ko. Si Jesus, kilala ko. Ikaw, sino ka? Hindi niya kilala. Ibig sabihin, wala siyang authority, wala siyang power. Pag may authority ka, kilala ka ng diablo. Matatakot sa'yo yan. Lalayas yan. Hallelujah! Amen? Sabi ng bad spirit, si Pablo kilala ko. Si Jesus kilala ko. Sino ka? Tinalunan sila. Dinuksuan naman si Espiritu. Takbuhan, tumalon sa bintana. Yung dalawa, nagtalunan sa bintana. Nagkatanggal yung mga damit na hubaran sa takot. Puro sugatan. Amen ba? Amen. Kaya hindi pwede gaya-gaya. Ang gusto mo sumaman Diyos sa'yo, ipamuhay mo ang katuwiran ng ating malapit. Hallelujah! Serve the Lord not only in word, but in deed. Sa gawa, sa katotohanan. Hindi pa kitang tao na paglilingkod, not for material things. Naglilingkod ka, not for the things of the world, but to follow the will of God, no matter what, because kada na mangyari, maglilingkod ka sa ating malapit. Yan ang hinahanap ng Diyos. You are a true worshiper. Kasi marami maglilingkod, marami mangangaral, just for reward. Just for money. How come you are a true preacher of God, then you're after money? Paano ka naging mangangaral ng Diyos? You are not a true
preacher of righteousness. Ang tunay na mga aral ng Diyos, walang pakialam sa mga bagay sa mundo na ito. Ang kaya pinakalaman, paano siya maglingkod, paano siya makatulong sa kapwa, para marami ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinangaral natin mga pastor. And nakita namin for how many years, ating mga pastor, walang pakialam sa mga bagay dito sa mundo. At yun ang tinuro sa amin na mahal. Kaya kung gusto mo, may mga tumawag nga sa akin, mga ibang pastor sa ibang church. Sabi, ano sekreto nila? Bakit may gumagaling? Sa amin, hindi gumagaling. Walang gumagaling eh. Tumawag sila sa akin. Nagkapagkwentuhan. Brad, ano sekreto dyan? Bakit may gumagaling sa inyo? Dito, takot na takot kami sa COVID. Nagtatago kami pag may COVID. Pag may pumunta sa church namin na may COVID, nagtatago kami. Anong sekreto na dyan? Bakit? May gumagaling sa inyo mga COVID. Sabi ko, wala naman sekreto eh. Basahin mo ng Biblia, nandyan ang sekreto. Ano yan? Number 1 is, pagtulay ka mangaral, wala kang pakialam. Diyos lang ang paglilingkuran mo. Do not serve for reward. Do not serve for money. Dahil pagtunay ka mangaral, hindi ka nababayaran. Your conviction is more than the things of the world. Hallelujah! Amen! Kaya ang tunay na mangaral, may mga sakripisyo talaga. Ngunit, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kaya bayaran. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga ng pastor, pag krusada na, kinakabahan na siya. Sabi naman ng pastor, bakit? What does it mean? Pag krusada. Ibig sabihin niyan, you have to fast and pray. You have to cry to the Lord day and night. Sabi niya, ganun ba yun? Sabi niya, tumawag sa akin ng pastor, yun ba yun? Sabi ko, yun po yun. Sabi niya, masama ba mag-aral? Kasi kami, nag-aaral kami sa Bible school eh. Bible college kami. Sabi, wala masama. Pero, you have to be taught by the Holy Spirit. Pag head knowledge lang, sa eskwelahan lang natutuhan mo, kulang yan. Kailangan, mayroon kang gabay ng Espiritu Santo. Hallelujah! Lang tuwang-tuwa siya. Sabi niya, ganun pala yun. Sabi ko, ganun po yun. Dito, wala, hindi kami nag-aral sa mga Bible colleges. Nakaapak ng pintuan ng Bible college, hindi kami nakaapak. Pero sabi niya, pag nag-aral kayo, parang sa Bible college din naman kayo ah. Sige ko, para lang. Pero hindi kami nakatungtong dyan. Bakit? Sabi ko lang, ang pinagmalika lang namin, suma sa amin ang Banal na Espiritu. Yun lang. Di ba? Amen ba? Alam ha? Sabi naman ng Panginoon, pag nagkukulang ka ng kalaman, manghihi ka sa Diyos na hindi nanunumbat. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi nanunumbat. Malapit hindi nanunumbat. Kahit ang bagay, pwede mahingin sa Kanya. May problema ka sana buhay sa pananalapi, mahingi ka sa Kanya. He will give you what you want. At hindi sa nanunumbat. Hallelujah! Amen? Pag sa kapwa tayo manghingi, minsan may nanunumbat eh. Di ba? Manunumbat. Pero pag sa may pa hingi, hindi ka susumbatan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ano sabi dyan? Pakibasa mo na. John chapter 4, verse 23 up to 24. Dito po sa aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 4, versikulo 23 at 24. Ito po ang sinasabi. Dadapat dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ayan, hinahanap pala. Hinahanap ng Ama sa langit ang tunay na mananamba. The Father
is looking for the true worshipers who worship God in spirit and in truth. Sumasamba sa espiritu at katotohanan. Sa espiritu, ang tunay pala ba? Yung sumasamba sa espiritu at katotohanan. Katotohanan. Totoo, yung pagsamba mo, hindi pakitang tao. Amen ba? Hinamahal? Dito nga yung mga mag-awit natin, hindi naman mga professional singer yan. Yung mga nag-aalay dito, hindi naman mga professional singer yan. Bakit? Hindi naman tumitingin ang Diyos sa galing mo sa pag-awit eh. Tumitingin siya sa tunay na pagsamba sa katotohanan. Amen? Although marami tayo mga awit na mga may talent talaga sa pag-awit. Ang Diyos naman, ang malapit, mabibigay talaga ng mga talent. Pero sa atin, may talent ka o wala. Basta gusto mo mag-awit, sumamba sa Malapinon, hindi yan mahalaga sa atin. Ang importante, totoo, sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Dahil hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba. In spirit and in truth. Katotohanan, hindi pa kunwari na pagsamba. Di ba? Kayo, kitang-kita ng malapit, totoo pagsamba ninyo. Masamang panahon, may pandemic, may problema. Totoo. Hindi tumitigil. Tuloy ang pagsamba. Walang makahadlang sa iyo. No one can hinder you from following the Lord. Hallelujah. Dahil kumbinsido ka, napatunayan mo na ikaw nga anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Meron ba makahadlang sa iyo? Meron bang COVID? Meron bang kahirapan makahadlang sa iyo? Walang makahadlang. Bakit? Ang Diyos mo ay sumasayo, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. So, mahalaga yung pagsamba. Pag malinaw sa mansulatan, pag sumasamba ka, ang sagot ng Malapinon, gagawin ko anong gusto mo. Malinaw, hindi natin na isa-isa yung mga talata, di napakadami niyan. Basta sumasamba ka, lagi ang sagot ng Malapinon, oo, I will. I will do what you want. Dapat sumasamba ka. Amen? Kailan ba tayo magsasamba? Ayan ang mga tanong. Kailan tayo magsasamba? Araw-araw. Araw-araw ang pagsamba. Kahit nasa bahay tayo, ano mang ginagawa natin, sumasamba pa rin tayo. Ang pagsamba kasi, napakalawak. Napakalawak. Pero, kailangan ang pagsamba mo, mayroong kasamang pag-awit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Magandang panahon, sumasamba ang mga anak ng Diyos. May problema, sumasamba ka. In fact, the highest form of worship, when you are in deep problem, you are in deep sadness in your heart. Mayroon ka mga kalungkutan, malalim ang kalungkutan mo. May malalim ang problema mo sa buhay mo. Inamahal. Pero sumasamba ka pa rin, umaawit ka pa rin. Pinakamataas na uri ng pagsamba. Yang sinasabi yan sa balasag. Kasi madali magsamba, di ba? Pag wala kang problema, pinagpapala ka, wala nakakatisod, wala nakakainis, masarap pagsamba. Pero yung marami nakakatisod, and yet sumasamba ka, that is the highest form of worship. Hallelujah! Amen? Kaya mga problema, minamahal, ano yan eh? Mga nakakabuti yan eh. Nakakabuti yan, yung mga problema natin. Pag mayroon mga adversities sa buhay natin, nakabubuti po yan. Huwag tayo manlupaypay. Lagi ka lang magsamba, magpuri sa malapit. Siya mag-aalis niyan. Siya mag-aalis. Siya mag-aalis. Siya mag-aayos ng mga buhay natin. Huwag mo lang kalimutan, lagi kang sumamba sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah!
So, meron nga akong nabasa na isang patotoo sa ibang bansa ay namahal. Di ba, pinagpala tayo dahil tinuruan tayo ng mga pastor natin. Tayo lang po ang church na 2 oras yung pag-aawit natin, pagpupuri. Tayo lang po yun. Sa ibang mga churches, 2 oras, buong simba na nila yun. Buong samba na. 2 oras lang. Buong samba na nila, 2 oras natin, 2 oras, pag-awit pa lang natin yon sa malapit. Bakit mahaba yung pagpupuri natin? Kasi yung pagpupuri, sabi ng masulatan, nagpapalayas sa masamang espiritu. Pag mahabang pupuri mo, little by little, your spirit will become in tune with the will of God. Yan po tanda natin. Habang mahaba ang pagpupuri mo sa malapit, pag-awit mo, yung espiritu mo, nagiging in tune, nagiging kaayon na sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Lumalaya sa mga bad spirit na gumugulo sa mind natin. Yun ang trabaho ni Satanas . Ginugulo ang mind natin. Yung ini-enjikan tayo ng mga problema, mga unbelief, mga pag-alinlangan. Pero humahaba ang pagsamba mo, pagpupuri mo, lumalaya siyan. Kaya you are being in tune with the will of God. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Ano sabi diyan? Pakibasa. At the book of Numbers, chapter 23, verse 20 up to 23. Dito po sa aklat ng Bilang, Kapitulo 23, ang talata po ay 20 hanggang 23. Numbers 23, 20 up. Dito po sa aklat ng Bilang, Kapitulo 23, ang talata po ay 20 hanggang talatang 23. Narito, ako'y tumanggap ng utos na magpala at kanyang pinagpala at hindi ko na mababago. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kanya at ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto, siya may lakas na gaya ng mabangis na toro. Tunay na walang engkanto laban sa Jacob, ni panghuhula laban sa Israel. Ngayon sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel, anong ginawa ng Diyos? Biro mo, ang utos ng mga Pinoy to bless Israel. To bless. Tayo ba ay Israel? Tayo ba ay pinili ng Diyos? Tayo po yun. Kasama po tayo dyan. Yung physical na Israel, the Israelites, during the time of Moses. Pero in our time, tayo po ay modern Israel. Modern Israelite. Ano ang utos ng mga Pinoy? To bless Israel. Palakpakan natin mga Pinoy, to bless. Pagpalain ang Israel. Sabi niya, hindi ko yan kaya i-reverse. Hindi niya kaya i-reverse. Kasi may nag-uutos sa kanya, may binabayaran sa ito si Prophet Balaam. May binabayaran siya na sumpain yung Israel at that time, sumpain. Binabayaran ng hari ng Moab. Binabayaran kasi padaan yung Israel, padaan doon sa bansa nila. Yung Israel na lalakbay patungo sa Kanaan na mahal. Di nung malaman ng hari na dadaan sa bansa nila yung Israel, malaman ng hari ng Moab na si Balak. Binayaran niya, inalok niya ng malaking halaga yung prophet, si Balaam. Sumpain mo ang Israel. Kasi natakot siya dahil nabalitaan niya na yung Israel, bawat bansa dinadaanan ay nagagapi sa laban. Patungo sila sa lupang kangako, so marami silang dadaanan ng mga bansa. Ganun din tayo. Patungo tayo sa langit, marami tayong kalaban. Palapay natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Kailangan magapi mo yan. At pinagpala tayo dahil nagagapi natin ang kalaban natin. Totoo ba yan naman? Nagagapi ba natin? Basta nagpapatuloy ka, nagagapi mo ang kalaban mo. Whether you realize it or not.
Hallelujah! Nung araw yung mga Israelites, ang kailang kalaban ay physical na tao, literal. Pero in our time, ang kalaban natin hindi na po literal na tao. Ang kalaban natin ay masamang espiritu, the devil, Satan, yun ang kalaban natin. Hindi na po natin kalaban ang tao in our time. Do not forget. Huwag natin kalimutan, hindi po natin kalaban ang tao in our time. Pero yung tao, gagamitin ng kaaway yan. Pero hindi natin kalaban yung tao. Amen? Yung tao, pwede gamitin ng kaaway to discourage you, to destroy your faith. Pero sabi ng Panginoon, do not look to man, but look unto God. Hallelujah! Amen? Lahat ng bagay makuha sa pananalangin. Lahat ng bagay. Naman. So, bakit may mga problema nangyayari sa mga Kristiyano? Anong purpose? Bakit nangyayari mga problema sa buhay natin? Number one purpose is to make you closer to our Lord Jesus. Bakit may problema ka? Ang layunin ng Diyos, to make you closer to Him, para lalo ka mapalapit sa Kanya. Amen? Satan wants your problem to make you stay away from God. Yun ang mind ni Satanas. Kaya may problema, ang Satanas mabigay ng problema para mapalayo ka sa Diyos. Pero ang mahal na Panginoon, yung problema, gagawin niya para maging malapit ka sa Kanya. Malinaw yan sa banal na kasulatan. Kaya kung may problema tayo, may pipiliin ka. Dapat hindi ka mapalayo. Pag ang problema mo, nagpapalayo ka sa Panginoon, nandyan ang kaaway. Pero pag ang problema mo, papalapit ka sa Diyos, yan ang gusto ng mahalapin. Dahil yun talaga ang layunin. Amen? Hindi naman tayo lalago pag walang problema. Amen ba yun, mahal? Hindi tayo lalago. Ang pag-ibig natin hindi lalago kung walang hindi kaya-aya. Tama ba? Ina mahal? Amen ba? Kung puro maganda lang mangyayari sa atin, hindi lalago ang pag-ibig natin. Pero pag may mga problema na, mayroon na mga misunderstanding, diyan lalago ang pag-ibig mo. Hanapin mo, choose love. Mas piliin mo yung mapalapit ka sa kapwa at mapalapit ka sa Panginoon. Lalago ang iyong pag-ibig. You'll become like Christ. Amen? Kaya nga tinawag din na Christian, minamahal. Christian, ibig sabihin ng Christian, Christ-like. Katulad ng ating mahal na Panginoon Kristo. Ibig sabihin ng Christian. Christ-like. Ang ating mahal na Panginoon, minsan, hindi siya nagsalita. Maraming pag-akusa sa Kanya. Maraming tao nag-akusa sa Kanya in front of Pilate, the governor. Di ba? Minamahal? Pero wala siyang sinabi. He never spoke a word, a single word, to defend himself. Wala siyang sinabi. Kasi pati si Pilato nagtaka eh. Anong klaseng tao ito? Ang daming akusasyon, and yet, you are silent? Si Pilato nagtaka. Ang daming akusasyon sa iyo, wala kang sinasabi. Hindi mo ba alam na kaya kita palayain? Ibig sabihin Pilato, magsabi ka lang. Magsabi ka, kaya kita palayain. Ipagtanggol mo sarili mo. Pero, nagtaka si Pilato, walang lumabas na salita sa kanya. Kaya, taka si Pilato. Ganyan natin malapinoon. Ganon siya. Bakit? Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang mission. His mission is to do the will of Him who sent Him. Ang kanyang mission ay gawin ang pinapagawa na nagpadala sa Kanya. So are we. We have our mission. Ang mission natin is to do the will of our Lord Jesus Christ. What is the will of Lord Jesus Christ? Go into all nations, make disciples among all nations. Preach the gospel to every creature. Ipangaral Ebanghelyo.
Buhayin ang mga patay, raise the dead, cleanse the lepers, hinisin mga may sakit. Hallelujah! Ibsan ang mga problema ng mga tao, palayain ang mga bilanggo sa problema, bilanggo ng mga kahirapan, timang bilanggo ng mga emotional problems. Ang maraming tao, bilanggo ng maraming mga problema sa mundo. Ang sabi ng Panginoon, palayain mo sila. Yan ang mission natin. That is one of our missions. Pag hindi natin ginagawa yan, then we have a problem before the eyes of God. May problema tayo. Hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo maliligtas. Ligtas pa rin tayo dahil anak ng Diyos. Yung nga lang, kulang ang joy mo sa paglilingkod sa mga Pinoon. Kulang ang kagalakan natin. Kulang ang power sa buhay natin. Kulang ang power. Pero pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, walang takot, walang pangamba. Hindi ka natatakot sa kahirapan. At anong problema, hindi ka natakot. Why? Because you are following the will of God. Amen? Nakita mo mga prophet sa Biblia? Kahit pinupugutan ng ulo, hindi natatakot. Why? If you are in the will of God, nobody can scare you. Yan po nakasulat sa Biblia. At yun ang nakita natin sa mga pastor. Kahit saan magpunta, walang takot. Bakit? Wala namang kalaban eh. Ang kalaban natin ay masamang espiritu, hindi tao. Kaya hindi ka dapat matakot. Wala kang kalaban. Ang kalaban mo, Satanas. Nohal. Kaya kaysa naman punta at mga pastor matapang. Bakit? Ang sandata, hindi na ka mamatay. Ang sandata ay makapangyarihan. Pag-ibig ng ating malapit. Pag ang sandata mo pag-ibig, then nobody can scare you. Dahil ang pag-ibig, sabi ng Biblia, perfect love, cast it out, fear. Ang dalisay na pag-ibig, nagpapalayas ng takot. Hallelujah! Praise the Lord! Yan dito, sabi ng utos kay Prophet Balaam, ito may mga bayaran pala dito rin. Bayaran to si Balaam. Kung basahin mo ang Biblia, sa ibang mga aklat sa Biblia, si Balaam ay namatay, pinatay. Pero prophet ito, may mahal, pinatay ito lang parang pinatay na mga taong liko. Prophet, but he died as a wicked man. Bakit? Nabighan siya sa mga bagay na material. Yan ang istorya dyan. Ilang beses siya, sinabihan ng, kasi pinapunta siya ng hari. Kung babasahin natin lahat yan, pinapunta siya ng hari ng Moab. Nagsugo siya ng kanyang mga prinsipe. Sabihin nyo kay Prophet Balaam. Sabi ng mga kano, Balaam. Balaam ang pronunciation ng mga kano eh. Pero sa atin, Balaam. Eh, hindi naman tayo kano eh. Pilipino tayo. Kaya Balaam tayo. Balaam, sabi ng ayaw ng king ng Moab. Puntahan nyo. Sabi, sumpain niya ito. Kasi nga, takot siya. Kasi dadaan nga sa kanyang bansa. Pag ginira siya, matalo siya. Yun ang purpose. Yun ang kayang nasa mind. Kaya sabi, sumpain mo. Siyempre, pag sinumpayan, matatalo na. Ito naman prophet, nandun na, nandun sa bundok. Pero in the first place, dapat hindi siya nakipaglaro sa kasalanan. Amen? Alam niya na mali ginagawa ng hari ng Moab, kalaban ng Israel. Sumunod pa rin siya, pumunta siya sa bundok. Sige, nanalangin siya. Nangusap ang Diyos kaya habang nanalangin siya. Parating yung Israel, nakita niya. Sabi ng Malapinon, huwag mo silang sumpain dahil pinagpala ko yan. Baka natalapin. Huwag mo silang sumpain dahil pinagpala ko yan. Nobody can curse to whom I have blessed. Walang pwede sumumpa sa pinagpala ko. Palakpakan natin Malapinon. Sinabi, pinagpala ka ba ng ating Malapinon? Pinagpala ba, anak ng Diyos? If you're a believer of the gospel, you are blessed. Hallelujah! Amen? Sa iba, sabi mo, pinagpapala ko, bakit kulang yung kailangan ko? Minsan nakatingin kayo tayo sa mga bagay na mga tangible things. Minsan ang ating paglilingkod, minsan binabase natin sa mga bagay na tangible, sa mga nahawakan, sa nakikita. Sa Biblia, yung pinagpala sa Biblia, more on spiritual things ang tinutukoy. Yung galak na galak ka, punong ka ng love, puno ka na ng faith,
Wala kang takot, punong-puno ka ng pag-ibig, maligaya ka nagpupuri. That is abundance of blessings. Amen? Pag nasa'yo yan, yung material, kusa yan susunod sa'yo. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Kasi maraming tatanong eh. Sabi, Brent, akala ko ba pinagpala tayo? Sabi mo, pinagpapala tayo. Eh bakit? Bakit yung bahay ko hanggang ngayon, di pa bayad? Hinahabol ako ng magririmata. Minsan may mga bagay-bagay na dapat natin balansehin. Di ba? Yun na mahal. Pag inuuna mo ang karya ng mahal na Panginoon, minsan may mga bagay pinahintulot ng Diyos to humble us down. Pinahintulot yan minsan na mawalan ka, minsan mapahiya ka, pinahintulot yan eh. Bakit? To humble you down. Pag nakita naman na baka kumbaba ka lang, isang araw, itataas ka, pagpapalain. Amen? Malinaw yan. Kaya pag mayroon nangyayari sa'yo na parang may nambubuli sa'yo, parang pakiramdam may nang-api sa'yo, parang dinadown ka, may sumisira sa'yo, just continue following the Lord. Pinahintulot niya yan para isang araw, itataas ka niya. Malinaw yan sa mga sulat. Kaya huwag ka talaga mabuhay sa nakikita sa mga circumstances sa paligid mo. Huwag ka mabuhay dyan. Mabuhay ka sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Amen? Follow the Lord even when it hurts. Kahit na nakakasakit na sa'yo, masakit na naramdaman mo, still follow the Lord. Amen? Ganyan ang Kristiyano na mahal. Pag ganyan tayo na mahal, bawat iyak mo, bawat pagtaas mo ng kamay, mayroon agad tugon ang ating hanap. Anong sabi? Ito si Balaam, medyo stubborn na prophet. Alam nga niya na ang bayan niya ay pinagpala. Sumunod pa rin siya. Nagpakasakali pa rin siya, baka sumpain kasi binabayaran. Siya na istorya dyan naman. Hindi natin binasa lahat kasi mahaba yan. Ang ibang story na sa ibang aklat pa. Binabayaran sa malaking halaga. Hindi sumpain, masabi niya. Pero sabi naman yun, hindi mo kaya sumpain niya dahil pinagpala ko yan. Yan din ang sinasabi ng malapit sa atin. Kahit mga nanonood sa iyong bahay, yan din sinasabi ng Diyos sa iyo. Hindi ka kaya sumpain. Bakit pinagpala ka ng Diyos? You are a believer. Mananampalataya ka, may takot ka sa Diyos. Nobody can crush you. Huwag kayo maniwala yung sinusumpa. Do not believe. Pag mananampalataya ka, walang kaya sumumpa sa'yo. Hallelujah! Sabi, baka naman sinumpa ko, naghihirap ako. Hindi, pagsubok lang yan. Hindi yan sumpa. Nandun nga kami, naputol yung patotoo ko dati. Nandun kami sa Cagayan de Oro, Cruzada po doon. Nandun natin, mga pastor, beloved, Mama dear, beloved, few of the beloved children. Nandun po kami, nakasama. Naka-assign kami noon sa Agusan del Norte. Nandun sa medyo hindi na masyadong malayo puntahan. Siguro mga 3 hours travel by bus. Doon sa Cagayan de Oro. Sa Agusan del Norte kami naka-assign. Di may krusada. Pumunta kami doon. Kipagkaisa kami sa crusade. Then, after ng crusade, mayroon pong lumapit na babae. Naputo lang yun, nawala lang sa mind ko na tinestimony ko sa inyo dati. Gusto ko lang iulitin na walang laban na sumpa pag anak ka ng Diyos. Amen? Kahit na sino pa mag-curse sa'yo, hindi tatalab yan. Kahit sino, if you're a believer. Hallelujah! Amen? Pero nakakalungkot, mayroon mga believer na sinusumpa yung kapwa nilang believer. Hindi dapat yan. Dahil sa Biblia, pagpalain mo ang sumusumpa sa'yo. Pagpalain mo pa nga eh. Palapahan naman ang Panginoon. Hallelujah! Utos yan man ang Panginoon eh. Love them who hate you. Ibigin mo raw ang napupuot sa'yo. Utos yan. That is a command. That is Christian living. Love them who hate you.
Amen ba? Mahal? Minsan may problema tayo kasi we forget the Word of God. Sa atin, hate them who hate you. Sa Biblia, hindi. Love them who hate you. Praise the Lord. Hallelujah. Dinandong kami. Ba, after ng crusade, may lumapit sa amin na babae. Sabi, sinusuko ko na lahat ng mga mga anting-anting. Mayroon pala silang samahan doon sa Mindanao, samahan ng mga mangkukulam. Mga mangkukulam, nila mahal. May samahan pala sila, very powerful sila. Sinusuko ko na. Ginawa namin, pinagpupukpok namin at sinunog namin. Naku, yung asawa pala kasama. Galit na galit sa amin. Bakit nyo pinakailaman yan? Hindi nyo ba alam na may leader kami mataas dito sa Mindanao na mangkukulam, very powerful. Mapapahama kayo. Upa, tinatakot kami. Sabi sa akin, ako pasimuno sa pagpukpok. Sa akin nakatingin, galit na galit sa akin. Sabi sa akin, anong pangalan mo? Kinuha ang pangalan ko, binigay ko, ito pangalan ko. Kompleto, may middle name pa. Patunayan, sabi sa akin, ilang araw lang, may mangyayari sa'yo. Sabi, kailan ang pangalan? Binigay ko. Sabi ko, para malaman mo na yung sinasabi mo, hindi kaya rin ng Diyos. Hindi mo kaya ang Diyos namin. Yun ang sinabi ko. Pero kinabahan din ako, ha? Hindi ko, baka nga. Kaya ginawa ko, katas ng krusada, hindi na ako kumain 3 araw, puri ako ng puri. Sabi ko, pangalan ni Jesus, ano man mga kulam, bumalik ka kung saan nanggaling, in Jesus' name. Oo, hanggang ngayon, ilang dekada nangyari, wala naman dumating na kulam. Hallelujah, praise the Lord. Basta tindigan mo salita ng Diyos, and of course, gagawin mo yung dapat mong gawin. Nobody can hurt you. Nobody can curse you. Malinaw. Dahil ang Diyos sumasa atin eh. Amen ba? Sumasa atin. Sumasa atin. Malinaw yan. Basta manampalataya. You are a believer of the gospel of our Lord Jesus Christ. God is with you. Sumasama sa'yo. Pamalapay. Behold, I have received commandment to bless, and he hath blessed. I cannot reverse it. Galit na galit yung hari ng Moab. Diba, sabi ko sa iyo, sumpain mo yan. Bakit binibless mo pa? Sabi, wala akong magagawa. Yun ang utos ng malapay yun. Yun ang udyok sa akin. Nasa bundok na siya kasi, nasa bundok siya, susumpain niya habang dumaraan yung Nagalit yung hari. Mga 3 times nag-attempt. 3 times nag-attempt yung hari. Natokso yan sa maikling istorya na natokso si Balaam. Bagamat hindi niya sinumpa, sinabi nila, itong gagawin mo para matalo mo ang Israel. Pero hindi pa rin natalo. Pero mayroon lang sumpa na nangyari sa Israel. Nakaproblema sila. Ang ginawa ng hari ng Moab, nagpadala ng magagandang babae doon sa Israel. Yan ang advice ng prophet, ha? Pag pera na talaga pag-usapan, marami nalilihis ng landas. Palapagan natin. Ito prophet, ha? Prophet Balaam, inaalok ng malaking halaga, honor and riches. Hari ba naman kausap? Kaya natukso siya. Sabi na, sige, hindi ko kaya sumpain, pero itong gagawin nyo. Pagpadala ka ng magandang babae. Pagdating ng gagandang babae, ano nangyari? Nag-commit ng mga fornication ng mga lalaki. Di, talo sila. Di nakaproblema sila, sinalot ng Israel. Dahil nag-commit yung mga lalaki doon. Yun na yun. Pero nangyari kay Balaam, bandang huli, pinatay siya ng mga kalaban. Bakit? Mahalaga sa kanya yung mga bagay dito na material. Biro mo ang Diyos, kausap mo. Sinasamahan ka ng mga pinagdel. Pinagpalit mo lang sa mga bagay na nakikita sa mundo na ito. Yan po ang aral dyan na mahal. So, si Balaam ay isang lingkod ng Diyos na nalihis ng landas. Sorry to tell, marami mga churches sa mundo nalilihis ng landas. And even they are being controlled by the Antichrist.
Di nyo ba alam? Kayo ng mga pastor, iba't ibang mga ngaral sa... Di naman lahat, ha? Di naman alam, ang sandata ng Antikristo, kayamanan. Babayaran ka para lamang huwag mo ituro ang tama sa banal na kasulatan. Hallelujah. Oh, totoo yan, walang tago-tago. Nangangaral ka ng gospel, Diyon, kaya ka bayaran? Huwag ka na mangaral. You're a big hypocrite. Hindi ka tunay na mangangaral ng Diyos. Sorry to tell sa mga ibang mga churches sa buong mundo. Maraming ganyan. Meron nga pumunta doon sa sa Roma eh. Sabi, Father, may problema kami sa namin, sa ibang church ito ha. Kilala to na pastor dito sa bansa natin. Lumuluhod doon sa Rome, lumuluhod. Ama, anong klaseng ama yung tinatawag mo? May kailangan kami, may television program kami, mayroon kaming chapel, ito tayo, malaki. Kailangan namin ng 200 milyones. We need 200 million. Wow, laking pera doon. Ganun ba? Walang problema. Yaman kasi nung ama niya eh. Ang yaman eh. No problem. Releasean nyo. Cheque. Gawin mo lang 300 milyon. Tindi, no? Pero ito ang condition ha. Tatlo. Tatlo ang ipangaral mo. Basta tatlo. Huwag ka mangaral ng isa. Basta tatlo. Mahal magkano? Walang problema sa pera. Basta tatlo. Tuwang-tuwa siya. 300 milyon. Pero tatlo rin pinapangaral. Iyan mga bayaran. The value money more than the salvation of others. The value money more than the truth of the gospel of Jesus Christ. Pero dito, sa po naman na pastor, our conviction cannot be changed with even trillions of dollars of money. Hindi kaya bilhin ang conviction natin. Bakit? Ang kaligtasan natin, totoo. At ang pagsunod natin sa laban ng mga Pinoon ay totoo. Tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pag Kristiyano ka, dapat ayan ang prinsipyo mo. Your principles cannot be changed with the material things of this world. Pag ganyan ka, ikaw ang tunay na pinagpala ng ating mga. Hindi ka man mayaman marahil, pero yung kailangan mo, sinusupply. Pero ang pinaka-number 1 mong kayamanan, ang malapinon, laging kasama mo. Laging naramdaman mo ang matamis na presensya ng ating. Di ba? May problema ka man, pero sa oras na nagpupuri ka, you feel the presence of the Jesus. Kusang natutunaw yung mga problema mo. Di ba? May kasiguruhan ka naman sa kaligtasan. Yan ang buhay natin dito. Lamahal. Marami sa ating pinagpala din because the prayer of the man of God. Pero pag pinagpala ka, see to it that you use it for the glory of our Lord Jesus Christ. Gamitin mo yan para sa kalalatian ng malapit. Not for your self-satisfaction alone. Hindi masama. Gumastos ka, hindi masama. Mag-reduce ka. But do not forget, use it wisely for the glory of our Lord Jesus Christ. Wala sa nakita ang kalikuan sa Jacob. Sabi ng verse 21. Wala sa nakita ang kalikuan sa Israel. The Lord his God is with him. Ito ulit-ulit natin binabasa ito eh. Ang Panginoong Diyos ay sumasa kanya at ang sigaw sa hari ay nasa gitna nila. Amen? Walang nakita ang Diyos ng Israel ng kalikuan sa bayan ng Israel. Wala raw kasalanan. Pero ang daming kasalanan ng Israel, ha? Daming kahilaan, ha? Pero ang sabi ng Biblia, walang nakitang kasalanan. Walang nakitang kalikuan. Bakit? Ang Diyos, ang sigaw na para sa hari ay nasa gitna nila. The shadow of a king is among them. Bakit wala nakitang kasalanan ng Diyos sa Israel samantalang dami ng kasalanan? Dahil ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila.
Ano ibig sabihin? Sigaw ng pagpupuri sa harap. Yun ang meaning. The shout of praises to the King is among them. Pag sumasayo ang pagpupuri, pag nasa gitna natin ang pagpupuri, ang Diyos ay bumababa at sumasama sa atin at nililinis tayo sa ating kasalanan. Yun pang malinaw. So, the shout of the King must be among us. Should be in the midst of us. Ang sigaw ng pagpupuri sa harap. Huwag kang mag-alala sa mga problema mo, kailangan mo. Huwag kang mag-alala dyan. Just shout to the Lord your praises. Iparating yung mga pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Love not the world, neither the things that are in the world. Last verse, minamahal. John chapter 2, verse 15 up to 17. Ito ang hadlang. Bakit hindi ka makasigaw na malakas sa pagpupuri? Ito ang hadlang. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talata po'y 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapanaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Huling talata. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen? Love not the world, neither the things that are in the world. Diretsuhan yan naman. Salita kasi ng Diyos, diretsuhan. Huwag mo ibigin ang sanlibutan yung mga bagay na sa sanlibutan. Sandata ni taning yan. Yung mind natin, ida-divert sa mga bagay dito. Naku, nakakatakot yan. Minamahal, katakot yan. Pero basahin mo Biblia, hindi galit ang Diyos pag mayaman ka. Di ba? Sina David ay yayaman, kay Solomon mayaman. Ating mga pastor, pinagpala. Pero bakit kasama ang Diyos na ating mga pastor? Bakit? Hindi naman niya, hinahanap yun eh. Ang hinahanap niya, sundin ang kalooban ng Panginoon. Pinagpala, ginamit sa kabutihan. Ginamit para ipalagan ang Ebanghelyo. Ginamit para malalhati ang Diyos. Ginamit para maligtas ang iba. Yan. Yan ang sikreto dyan. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ang sino man umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya pag-ibig ng Ama. Di ba walang pag-ibig? Nang walang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, pag umiibig sa sanlibutan, na mahal. Sabagat, ano yung nasa sanlibutan? Pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan sa buhay. Ayaw na malapinon. Kapalaluan. Kaya mga Kristiyano, minsan matagal tayo. Maraming pinagpala. Yung iba naman, matagal bago pinagpala. Why? Ayaw ng malapinon na magkaroon tayo ng pita sa mga mata, pita naman, at kapalaluan sa buhay. Kung pinagpapala ka, lalo kang maging mababa. Lalo kang considerate. Lalo kang naghahanap ng pangailangan ng iba. Amen? Not yung sarili mo lang. To satisfy your own self, your own ambition. Hindi yan. Pag pinagpapala ka, gamitin mo yan for the glory of Lord Jesus. Hindi ako may sabi niyan, dirisuhan niya. Hindi ako may sabi. Kayo nanonood, marami mga tao, mga bilyonaryo, pero malungkot. Walang kapayapa, hindi makatulog. Dami ng pera. Kaso, ang tunay na kapayapaan, kaligayahan, ay nasa banal na espiritu ng atin. Do not exchange the spiritual things with the things of this world. Kailangan mo natin ng material. Kailangan ng tao ng material. Kahit Kristiyano, kailangan mo. Ngunit, ang pinakauna sa iyo sa lahat, pinakamatimbang sa iyo, Diyos sa lahat. Ang mahal na pinakauna sa iyo. Kung anong sinasabi niya, yun ang gagawin. Akala iba, takot magbigay ng buong puso sa malapinon. Akala na mawawalan sila. Hindi, baliktad. Pag lalo ka nagbigay ng puso mo, lalong dadami ang pagpapala. Di ba, napipigilan yung pagpapala eh. Limited lang eh. Limited lang. Why? Takot sa buong puso na paglilingkod. Pero pag buong puso paglilingkod mo, lalo kang pagpapalain. Yun ang sinabi na masama.
Kaya pinagpala tayo, minamahal. Mga kapatiran natin dito, huwag kayong malala. Yung iba, may mga problema pa. Yung iba, nanghihi pa lang papapala, iba dumarating. Nire-refine lang tayo, nililinis lang kasi tayo. Gusto mo na pinon, maunawaan mo na mabuti bago ka pagpalain ng lubusan. Pag naunawaan mo na mabuti, ang pagpapala mo, hindi na mapipigilan yan. Kahit ayaw mo, habulin ka yan. Hallelujah, amen? Kahit ayaw mo, malinaw yan sa masulatan. Hahabulin ka, bakit? Naintindihan mo na. Yun pala, pag pinagpala ka, not for yourself alone, but for many people. For the glory of God and for many. Sa mga mas nakakarami. Yun ang purpose. Basahin mo ang buhay ni Solomon. Bakit Solomon? Hanggang walang sinabi yan kay King Solomon. Bakit siya pinakamayaman? Kung basahin mo ang kanyang buhay sa Biblia, isa lang ang kanya nasa mind. To follow the Lord. To do the will of God for His glory. Yun lang, kaya lalo siyang pinagpala. Hindi na limitahan. Minsan maraming pinagpala. Pinagpala na, pero hindi na umakyat. Hanggang dyan na lang. Ang gusto lang Diyos, tuloy-tuloy, pataas na pataas. Kailangan mo lang maintindihan. Hallelujah, amen? Pagbukas palad ka sa mahal na Panginoon, you open your hands, laging puno yan. Pero pag sinara mo na yan, wala na siyang lalagyan. Ganun sabi ang sulatan. Pero huwag mo na isipin yan pagpapaalam. Isipin natin, lalo na sa huling mga panahon, paano tayo maglingkod ng lubusan sa mahal na Panginoon. Yung mga trials natin, our trials are stepping stones for us to become more closer. To become closer to our Lord. Yung mga pagsubok natin, maraming pagsubok ang mga Kristiyano. Ang mga matuwid, maraming pagsubok. Malalaman mo na matuwid ka dahil maraming pagsubok eh. Amen ba? Palaparan mo na Pinoon. Sino matuwid? Kayo. Tayo. Tayo na aralan dito sa katotohanan natin mga pastor. You are righteous. Whether you believe it or not, or you realize it or not, whether you realize it or not, ang tingin ng Diyos sa atin matuwid. Why? Tayo'y naniwala sa Ebanghelyo natin mga. Walang problema na hindi kaya lutasin ng mga Panginoon. Walang karamdaman hindi kaya pagalingin. Yung nga lang, kailangan mong saliksikin, hanapin mo ang mukha ng Panginoon araw-araw. Habang tayo mawit. Hallelujah. Jesus lamang ang sasambahin. Hallelujah. Habang tayo mawit. Hallelujah. Puri naman po ito. Sisisi pa tayo. May mga awit kasi buwas natin. Hallelujah. Kakamali po tayo. Tao lang po tayo. Pero importante, marunong tayo tumanggap ng pagkakamali natin. Marunong tayo magsisi. Yan ang mahalaga. Hallelujah. Si Jesus lamang
pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking nadama ang buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggang may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat, tawagin niyang anak. Jesus lamang. Hallelujah. Si Jesus lamang ang sasambahin. Araw at gabi siyang pupurihin. Yes, hallelujah. Siya lamang ang daan sa buhay na walang hanggan. Ang utos na sundin at mamahalin. Yes, hallelujah. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking nadarama ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggang may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat, tawagin niyang anak. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking nararapat, ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y naglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggang may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat, tawagin niyang anak. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Jesus, hallelujah. Marami mga lubak ang daan patungo sa langit na mahal. Ngunit sa dulo, nagliliwanag ang tagumpay at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
tunay na pinagpala. Kayong tunay pinagpala na malapit. You're blessed. By there is Jesus. Ano man hilingin mo sa malapit noon, dahil lagi ka nagpupuri, dahil lagi kang sumasamba, ano hilingin mo, ibibigay sa'yo ng Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Bibigay sa'yo, hallelujah! Dahil lagi kang sumasamba, hallelujah! Praise the Lord! Yan ang pangako ng malapit noon. Kahit na may mapagkukulang ka, pero lagi kang nagpupuri, ibibigay ng Diyos ang kahilingan mo. Hallelujah! Pangako yan ng ating malapit. Kaya magsaya ka, anak ng Diyos. Magsaya ka! Hallelujah! Manalangin tayo. So nagdalangin naman of God natin mga pastor. Walang panalangin din makikinggan ng mahal na Pinoon dahil may man of God na naka-back up sa'yo. Pag grabe pag sumikap mo, lagi ka nagpupuri, walang imposible, lahat pakikinggan ng ano. Mangyayari yan, hallelujah! Maging sa mga Witness viewers, lahat doon kayo may sakit, may problema. Ang may problema, tas ang dalawang kamay. Lulutasin naman ang Pinoon, may sakit, kagaling kayo. Upo na kinaman sa langit sa matamis na pangalan ng pinakamamahal, pinisuso ng dalangin ng nagalang man ng pastor. Galing mo may cancer, leukemia, diabetes, mga may COVID, pagaling mo sila man ang Pinoon. Sa pangalan ni Jesus, heal their sickness diseases, pagpalain mo sila kanang nabuhay. In Jesus' name, solve the problems. Lord, in the name of Jesus. At aming sinasaway, lahat kayo ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, palayasin mo na mahal. Malakas, palayasin mo. Yung cancer, leukemia, diabetes, COVID. Kahirapan, lumayas ka. Ngayon din, sa malak ng Diyos. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Problem be solved. Sickness be healed. Be healed. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Be healed. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo? Magaling na kayo? Lama. Lutas ang problema ninyo. Sumigaw tayo malakas. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin mga Pinoon. God bless you so much. Dinamahal, pinagpala na po kayo. Basta hawakan nyo lang. Anong sinabi ng Pinoon, hawakan mo lang. Magaganap yan sa buhay mo. God bless you so much. Dinamahal. At meron po tayong special offering bago yung ating announcement. At announcement natin na tuloy-tuloy pa ating webcast. Dito po, Miyerkules, Wednesday, every Wednesday 8 in the morning and Friday 8 in the morning. Maraming nagtatanong kung ibabalik na ba yung ating overnight prayer. Hindi ko pa alam kung anong gusto ng kapatiran kasi kami po, kami lang po ay sumusunod sa inyo. We are your servant. Kung ano pong nakakabuti sa inyo, ano pong gusto namin. Pinamahal. So, kung wala nang hadlang sa mga lugar ninyo, kaya natin mag-overnight prayer. Taas po yung gusto sa overnight prayer. Balik, taas po. Wala, kaunti pa rin. So, Friday, 8 o'clock pa rin sa umaga tayo. Siguro may mga ano pa sa kanila, may mga curfew pa sa ibang lugar. Pinamahal. Pero dito sa Baliwag, Kabagan, wala na pong curfew dito. Pwede naman na pa yun. Pero sa ibang mga area ng Bulacan, ay may mga curfew pa. Kaya, Friday ay pasensya na po sa mga gustong magpuyat sa gabi. Naman. So nakakamiss din talaga magpuyat, di ba? Namimiss na ninyo. Pero okay mga lala. Pag
Pag hindi pa nag-rapture, babalik din tayo doon sa prayer. Pag hindi pa pag natapos na itong pandemic, makakabalik na tayo. Pero sabi ng iba, hindi na rin matatapos eh. Pero wala naman tayong problema dyan. Matapos hindi, tayo tuloy-tuloy tayo maglingkod sa ating mga kapatid. So Friday natin is 8 in the morning, Wednesday 8. And Sunday po natin, ang webcast natin ay 10 in the morning up to 3 in the afternoon. So pag Sunday po yun. Pwede naman lang so mayroon po tayong special offering. At paki-plus nga yung likod natin, malapit na po matapos na mahal. Pasensya na po kayo. Lagi po kami kumakatok sa inyo na mahal. Yan ang sabi kasi naman na Panginoon. Ang mga Kristiyano raw magbigay para sa ikasusulong ng kanyang gawain. So yun ang utos kasi. Mahal. Wala tayong magawa dyan. Pero ang mga Panginoon, basta para sa gawain na ginagawa natin, sigurado naman ibabalik sa inyo yung pinagkakaloob. Amen? May mga nag-test nga sa akin, sabi niya, Brad, ang dami milyonaryong kaputiran. May nag-test sa akin. Yun ang ano mo. Sabi ko, hindi, pasensya na po minamahal. Sinabi ko nakaraan na isang ano lang. Pero yung mga kapatiran natin, yung mga kaya milyonaryo, marami rin mga pinagkakaabalahan yan. Amen ba? Minamahal? Habang dumarami yung pera ng isang tao, dumarami rin yung mga gastusan. Kaya di natin pwede sabihin, marami milyonaryo dyan. Hindi naman yun. Kasi habang lumalago yung financial yung Christian o kahit sinong tao, mahal, dumarami rin yung mga obligasyon. Di ba? Kaya di natin pwede sabihin na, sige magbigay ka. Pasensya na kayo minsan, pinipilit natin. May nagtitisa sa dito siya, sabihin mo na, pagalit. Ikaw, wag naman. Kasi habang dumadami yung pagpapala ng kapatiran, dumadami yung obligasyon. So ang gagawin natin, manalangin lang tayo. Kung hipuin ang malapinon, gano'n na sa atin. Amen ba? Amen mahal? So yung mga natatik sa akin, huwag nyo na ako udyokan. Kayo naman, magagalit sa akin ng kapatiran. Sabi nung sa Brad, pagalitan mo yung kapatiran, minsan nadadala tuloy ako, wag naman. Sorry po, minamahal ha. Basta kami, nagpipray lang po kami sa unang ng pastor. Kung hipuin kayo, di na sa inyo na yon. Amen ba? Mahal? Amen ba? Pero wala po dito, walang persahan po, walang pilitan. Basta sa atin, basta para sa gawain, ang pangako naman ng Pinoon, papapalain ka. At totoo naman lahat yan. Paki-plus kayo natin, yung sa likod natin, kasi malapit na matapos. Punin natin malapit ni Jesus. At kanina po, mayroon nagdagdag ng 10K. Kanina lang, kanina, may dumating dito, may dala ng 10K para daw doon. Tama-tama, kasi bukas talagang sasahigan na yon. Mahal. So wala dito yung paki-plus lang yung natin bago tayo kumuha ng special offering natin. Paki-plus kasi para makita po ng mga ginagamit natin malapay noon na para sa matapos yan. Pati bubong, pinapakita nyo lang yung sahig. Baka sabihin ng kapatiran natin, walang bubong. Ang taas kasi taas yan dito. Ayan, ito yung mga bakal, Pati sa ilalim yan, pati mga sidings yan, sinisimento lahat yan. Hindi lang nila ma-videohan lahat. Ayan. So, may materiality po tayo, mayroon na po tayo sa sahig. Ayun ko, yung sa dingding naman. So, nandyan na, konti na lang, matatapos na, di ba? Blabadere. Mayroon na. Yung plywood na makapal yun. Makapal, 3/4 ang kapal, yun ang sahig natin. Mamaya, nandyan na pala. Pinamahal, purihan natin man ang Pinoon. Pero, siyempre, may mga kulang pa din. Kaya, akala ko nga, matatapos na yun. Ititigil na sana tayo eh. Kaso, hindi pa po matatapos yan. Siguro mga ilang araw pa. Kaya tuloy-tuloy may special offering natin sa mga gusto po pa magkalo. Kung hinihipo kayo, natin man ang Pinoon. Hallelujah. Ayan po ay para sa gawain naman ng Pinoon. God bless you so much. Sa mga hindi man hinihipo, ilang araw, alam ko, pag kayo may hawak. Mga Kristiyano naman, kahit di ka magsalita, pag may hawak yan, talagang kahit di ka magsalita, tutulong talaga yan. Amen ba? Alam mahal? Di ba? Alam ko ganun. Kasi ako ganun ako. Kahit di ako sabihan, basta mayroon ako. Kaya alam ko ganun lahat. Yun nga lang, iba, siyempre, hindi man sabay-sabay. Iba minsan pinagpapala pa lang, o kaya na iba, minsan nasa pagsubok pa. Kaya hindi sabay-sabay. Pero pag Kristiyano, pag mayroon yan, kahit di ka magsalita yan, pwede naman na Pinoon. Yan ang
Yun ang nakita ko dito sa atin. Kahit di magsalita, pero mabuti rin nagsasalita. Para iba kasi nakakalimot din. Di ba? Mabuti rin nagsasalita para yung nakakalimot, maalala din. Purihin naman lang Panginoon. God bless you so much. At sa ating special offering, dito po, mayroon po tayong mga ano dyan, mga ikot na mga offering cloth. Pero hindi po yung pilitan naman ha. Yung mayroon lang po extra ha, na mahal. At sa mga viewers natin na hinihipo kayo ng mga Panginoon, purihin natin mga Pinosus. At ang mga Pinoon magbabalik sa inyo maraming beses. Beloved Valerie Santos, sa ating special offering prayer, purihin naman mga Pinoon. Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved with the picture. At po itaas sa ating may special offering. Hallelujah. Nakilaan pala po namin mga Diyos sa mabanal sa matamis sa Panginoon Jesus, mahal Panginoon. Ito yung mga matapat na anak magkakaloob po, mahal Panginoon. Special offering, mahal Panginoon. Ito yung dinadalahin po namin, mahal Panginoon, na makalibong beses may balik ng pagkapalan ng gubos sa mahal Panginoon sa oras po ito, mahal Panginoon. Dalangin din po namin, mahal Panginoon, sa aming mga kapatid na magkakaloob pa, mahal Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain. Hallelujah sa oras mo ito, mahal Panginoon. So, dalangin po, beloved noble pastor, sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Lahat ng pinagkalob ninyo, malaki o maliit, sa malapi ng pareho lang yan. Amen? Kaya hindi po nawalang kabuluhan yan. Lahat yan ay nakarecord sa mahal ng Panginoon. At isang tiyak na bagay, yan po ibabalik sa inyo na maraming beses ng ating pinakamalapit na Jesus. At for more announcement, ay dumako na sa ating closing prayer muna. Beloved Brother Jaime Limapi, pwede sa ating pananalangin sa ating pansamantalang paghiwalay. Pwede naman na Pinoon. Beloved Brother Jaime, sa ating closing. Tumayo na po tayo na mahal at mamaya mayroon po tayo na ikling announcement. After po na ating closing prayer. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating beloved preacher. Magkaisa po tayo mga kapatid. Opo Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, sa ulat panalangin na aming magulang sa mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong nilang siya na salita na dinalmangan sa maghapon ito, na naging kalakasan ng panampalataya ng bawat isa. Maraming salamat po sa mga buhay na patutuo, sa mga pupuring awitin, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa aming paghiwalay sa bawat isa, pag-ingatan mo, sa pangalan mo. Hallelujah. Praise the Lord. Naka-off there na ba?